Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang pagpalang pagbati ngayong araw na ito at welcome na naman po sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. At ang himpilang pong ito ay isa po sa mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ng ating Global na Tayo team mula po sa ating production site. Kasama natin ang ating executive producer, sa araw na ito, si Ms. Drizzle Nanyong. Sa Master Control, si Mr. Milo Jonela at sa ating Wirecast si Hero. And of course, tayo po ay napapakinggan at napapanood live sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan rin po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast, gamit ang mga shortwave frequencies, gamit din naman natin dyan ang mga transmitters ng Voice of America. And syempre, hindi ho magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa pamamagitan po ng inyong mga cellphones, Android man yan or iPhone. I-download nyo lamang ang ating PBS e-box radio receiver app. Yan po yung iba't ibang mga pamamaraan para po kami inyong masubaybayan lahat ng mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service Monday to Sunday. At para po sa araw na ito, tulad ng dati, hitik, liglig at siksik pa rin ng ating edisyon ng Global na Tayo sapagkat marami pa rin tayong kakausapin, marami pa rin tayong tatalakayin, may kinalaman sa ekonomiya ng bansa. Ano po? Gayun na rin para sa mga bagay at mga programa, serbisyo ng gobyerno na makatutulong na makamit ng mga ordinaryong Pilipino ang pangarap na magkaroon ng sariling house and lot. Yan, sa tulong na rin ng pag-ibig po yan. And of course, ang patuloy na pagbantay natin sa Senate Flix sa nangyayari sa Senado. Okay, at tulad po ng nabanggit ko, sa mga nangyayari sa Senado, this time around, susubukan po nating makapanayam ang mismong Malacanang sa pangunguna po ni Undersecretary Claire Castro, ang ating Palace Press Officer. Ano po? At syempre, marami tayong pag-uusapan dito at marami tayong tatalakayin. Alam niyo naman, pag si Undersecretary Claire Castro ang ating kausap, it's going to be a lively and informative episode para sa programa po natin ngayong umagang ito. At nasa linya na po natin siya ng komunikasyon. Walang iba kundi ang ating Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro. Yusek Claire, magandang umaga po. Good morning, Sir Ray. Good morning sa lahat na nakikinig sa inyong programa. Magandang umaga. Good morning, Yusek Castro. At thank you for indulging us sa ating programa today. Well, unang-una, diretso na po ako sa aking mga katanungan. Ano po, Yusek Claire? Ano po ba ang unang-una pananaw ng Malacanang dito sa nangyayari ngayon sa Senado? Ngayon po parang lumalabas ang taong bayan medyo nalilito. May dalawang Senate President ba sa kasulukuyan? Ano po ba ang pananaw ng Malacanang dito, Yusek Claire? Nagsalita na po ang palasyo, nagsalita na rin po tayo. Ito po ay naaayon sa aming pagkilala sa bagong liderato kay acting Senate President Sherwin Gatchalian. Siya po ang kinikilala nating bagong liderato ng Senado. So anything that is conducted sa Senate plenary tulad nung nangyari kahapon, these are considered ng Malacanang na null and void. Ganun po ba yun, Yusek Claire? Again sa nila po Ano po ulit sa Opo. Ray, hindi Ibig ko po sabihin, narinig. since na ang kinikilala po ngayon ng Malacanang itong kung tawagin ngayon is SB12, no? Sa pangunguna ni Senate Pro Tempore at acting Senate President acting Senate President Win Gatchalian, ito ang kinikilala ngayon ng Malacanang. So anything na gawin nitong Cayetano Black is considered by Malacanang as null and void sa Senado.
Yes, at yan din naman din po ang gagawin po ng bagong liderato. Hindi po nila kikilalanin kung anong transaksyon na ginagawa ng kabilang ng Mhm. minority, Mhm, mhm. nung kabilang faction Mhm. dahil ang kinikilala nga po natin ay ang liderato ni Mhm. acting Senate President Sherwin Gatchalian. Okey. May mga paratang po kasi Yusek Claire 'no, itong Cayetano Black na, ah, ika nga nag-i-intrude ang Malacanang sa independence ng Senado. Any reaction on that, Yusek Claire? Hindi po puwedeng mag-intrude ang pangulo, ang ehekutibo sa ginagawa po ng Senado. May kanya-kanya po silang pag-iisip, may kanya-kanya po silang pagpapasya. Mhm. At nagaganap po sa Senado, kagagawan din po nila. Kung nagkaroon ng putukan diyan sa Senado, kagagawan po nila. Kung napatakas nila o naipalabas sila si Senator Bato de la Rosa, kagagawan po nila. So, kung ano man po ang nangyayari na kaguluhan sa Senado, kagagawan po nila 'yan. Wala pong kinalaman ng pangulo sa mga nangyayari sa Senado. At yung mga tao, yung ibang mga senador na gustong magtrabaho, pero napigilan dahil parang hinostage ang Senado nung nag-boycott Mhm. ang grupo ni Senator Alan Cayetano, kagagawan din po nila 'yan. So, lahat po na nangyayari diyan ay wala pong kinalaman ng pangulo. Kung nagkaroon po at pumunta sa session si Senator Chis Escudero, kagustuhan niya po 'yun. Mhm. Mhm. Now, Yusek Claire, hindi namin makita ngayon kung saan nanggagaling itong, mga naging pahayag ni Senator Cayetano kahapon nung nagsagawa sila ng sarili nilang session sa plenaryo sa Senado. Kung saan sinasabi na madalas daw nagmi-meeting itong, SB 12 o itong, mga senador na kabilang kay acting, Senate President ngayon na si Senator Win Gatchalian sa Malacanang. Kaya't alam na alam daw po ng Malacanang ang mga kilos nito at may kumpas dito. So, saan nanggagaling ito kung talaga namang walang walang kinalaman ng Malacanang sa kanila? Marami naman po kasing kinukuwento si Senator Alan Cayetano Mhm, at 'yun ang gusto niya maging naratibo mhm, para papangitin, intrigahin ang ehekutibo para iangat naman ang kanyang sarili. So, mhm, siguro dun lang po nanggagaling yun. mhm. And meron po bang time na sa inyong sigurong pakikipag-usap kay Pangulong, Marcos Jr. na nagpahiwatig siya na gusto niyang ika nga mag-intervene? Did the President even think of intervening sa nangyayari ngayon sa Senado? Sa ngayon, Sir Ray, wala tayong nadidinig. Ang gusto lamang po ng Pangulo at nadinig po natin mismo sa kanyang bibig na, "Let's get back to work. Go back to work." Mhm, So, mhm, kailangan po kasi talaga magtrabaho. Kasi hindi po naaapektuhan 'to yung mga senador lang. mhm, Buong bansa po naapektuhan nito. Ekonomiya po ang nakataya dito. mhm, Lahat ng ingay na nangyayari diyan nakakaapekto po 'yan sa ekonomiya. So, sana hindi naman sila maging mangmang mhm, sa gano'ng klase ng larangan. Alam naman po nila yung pag-iingay na 'yan, makakaapekto sa ekonomiya. At kapag nakaapekto 'yan sa ekonomiya, malamang itong mga obstructionist, ipapahid na naman 'yan sa pangulo. Samantalang sila mismo ang hindi nagtatrabaho, sila yung nagbo-boycott, sila yung maingay, ang pangulo focus lang po sa pagtatrabaho. Pero sa kanya pa rin 'yan ituturo ng mga obstructionist. 'yan. Tama, tulad po na nabanggit niyo ano po, kasi kahapon nagsagawa nga po itong sila Senator Cayetano kasama si Senator, Rodante Marcoleta na sarili nilang Blue Ribbon Committee, which sabi nga po ng, ni, acting, Senate President, Gatchalian is invalid. Pero do'n sa mga naging pahayag nila, nililink nila, pilit nilang nililink si Pangulong Marcos Jr. dito sa maleta o sa pagbibigay ng pera may kinalaman sa mga flood control anomalies. At ano po ang ano dito, reaksyon ng Pangulo? Una-una po, wala naman pong katotohanan 'yan. Tignan niyo na lamang po yung kwento nitong 18 ex-Marines. Walang walang pinagbabasihan, puro salita. Ah, Sir Ray, ganito 'yan, kapag po kayo ay gumagawa lang ng kwento Mhm, at wala talagang nangyari, magkakabutas-butas talaga yung kwento niyo. mhm, At
you will just fill the gaps Mhm. doon sa kwento na ginagawa nyo para ma-justify ninyo yung kwento nyo kasi maraming tumutuligsa. So sa bawat tuligsa sa kwento po ninyo, pipilitin nyo tong punan hanggang sa magkawindang-windang ang inyong kwento at hindi Mm. nyo na ma-justify yung sinasabi ninyo. Katulad nung saan ba pumunta? Sabi niya, malapit sa lake. Tapos tinanong sa senator, I mean, lake ba yan? Sea or what? Diba? Basta may tubig. Sir Ray, Okay. miyembro ka ng Marines. Hindi ka bobo. Dapat alam mo yung paligid mo. Di ba? Dapat may, Yung may, mga ano, ganyang klase, may situational awareness ka lagi. Yun ang sabi Yes. na. Marine ka eh. Miyembro ka ng Marine Corps. Tapos ganyan kababaw ang intellect mo, yung capacity ng brains mo. Mhm. Hindi pwedeng ganun kababaw. Mhm. So ibig sabihin yan, kwento lang yan sa kanya. Pinipilit na ito dapat ganito dapat Tas hindi yan pumapasok sa isip niya kung ano lang yung sinabihin sa kanya kasi hindi niya yung nabi-visualize kasi wala siya dun. Mhm. Mhm. So this means na parang may basehan yung ibang mga tumitingin dito, lalo na dito sa mga pahayag ng 18 Marines na ito mula dun sa pagtingin at pag-assess ng ilang mga abogado, ng ilang mga scholars natin sa law na sinasabing this is more of a scripted show kahapon, Yuse Claire. Ang tingin kasi natin na, Sir Ray, pinipilit yung kwento ng maleta Mhm. na pinipick up naman ng mga trolls nila. Yun. Mhm. Oo, pinipilit yung kwento para masira yung kanilang mga siguro kalaban sa politika kasi meron silang inaangat na isang politiko. Mhm. Napilit nilang pinagtatakpan yung issue ng korupsyon. Mhm. At gusto nilang harangin sa ating paningin ang impeachment trial. Mhm. Mhm. Para maging leverage to, unahin nilang sirain yung nagpupush ng impeachment trial. Di ba marami pong mga miyembro ng House of Representatives ang Mhm. tinuro nila. Tapos meron din silang tinuro mga senador na dati ay nandoon sa original affidavit. Tapos yung pangalawang affidavit, tinanggal na nila kasi kaalyado na nila. Mhm. So, ganun yung nangyayari. Pinipilit nila, Sir Ray, para makapanira. Mhm. Para, purposely, for me, destabilization to. Alright. Yun yung pinaka-purpose. And speaking of that, Yuse Claire, nakikita ninyo yung angulo na destabilization sa ginagawa nitong ilang mga senador na ito. So, what is the option of Malacanang, of the executive branch, para tugunan itong mga ganitong klase ng disinformation, fake news, at destabilization tulad po na nabanggit ninyo? Yes, Sir Ray, tingnan nyo dapat maimbestigahan talaga to. Sino ba yung nasa likod ng mga fake news na ito? Or gawa na kwento? Mhm. Iniimbestigahan po ng NBI. According to NBI Director Atty. Matibag, merong isang witness, meron na pong affidavit, shinare niya na po sa media, na nagsasabi na binayaran or nag-offer, actually hindi pa nababayaran Sir Rhea, Mhm. nag-offer ng 5 million pesos kada Kada ulo. witness, Mhm. kada ex-marine, no? 5 million para sa ganitong klaseng pagsasalita. Ang sabi, 350,000 pa lang ang nabibigay. So malayo-layo sa 5 million. Pero kung ikaw ay kapos sa Kapos. buhay, kapos sa buhay, gagrab mo yun kahit anong paggawa sa'yo. Mhm. At binanggit naman ito ng kanilang abogado Mhm. na wala talagang pera ang mga itong 18 ex-soldier na to or 18 ex-marines na to. At sila ang nagpo-provide ng tulong pati sa pamilya. Mhm. Kung ikaw ay walang trabaho at walang kakapitan, igagrab mo to Mhm. para lang mabuhay. So nandun yung opportunity 'Di ba yung walang trabaho, sila ang nag-aayuda ngayon, tapos ito ngayon ang ginagawang kwento.
So dapat talaga maimbestigahan po ito. Mhm. Alright. Now, ito pa isa, Yusek Claire, and I think this is close to your heart, or at least this will ika nga raise your eyebrow dito sa naging pahayag ni Senator Rodante Marcoleta hinggil sa mga miyembro ng media. I know you're close to the Mm. Fourth Estate, ano, sa media, na sinasabi niya bayaran ang karamihan sa media. Parang nabanggit Mm. pa nga niya yung mga nagko-cover noon sa INC rally nila plus yung nangyayari ngayon sa Senado. Ano po ang may basehan ba ito? Matagal na rin po kayo sa media. I know, malawak na rin po ang experience nyo dito. Anong reaction nyo dito? Unang-una, before being a lawyer, being a media personality yourself. Mm. Sir Ray, kasi ganito, napanood ko po yung portion na yon. Mhm. At nung tinanong siya ng media, si Senator Marcoleta, kung ano ang basehan. Mhm. Kasi medyo nasaktan yung mga taga-media na nandoon present during Mhm. doon sa kanilang, di umano hindi sa akin galing ito, Kuya Ray Sir Ray Oo. Okay. bogus hearing. Hindi sa akin galing dinidescribe nila na bogus hearing. Nandoon yung mga taga-media, mga media, miyembro ng Mhm. media. Mhm. Tinanong si Senator Marcoleta, ano po ba yung basehan nyo? Anong ebidensya? Actually, they asked for the evidence. Yes. Hindi lang basehan. Mhm. Ano po ang ebidensya ninyo na karamihan sa media ay bayaran? Mhm. So parang nagdalawang isip si Senator Marcoleta, sinabi ko ba yon? Parang gusto niyang bawiin yung sinabi niya. Mhm. Ano ba yung word na sinabi ko? Gusto kong iparinig yun sa akin kasi hindi naman yata yan yung sinabi ko. Tapos bumulong. Kaya sabi ko napanood ko, bumulong si Senator Alan Cayetano, parang ganun po yung sinabi niyo. Okay. Okay? So, hindi na ma-deny ni Mhm. Senator Marcoleta, di ba? Parang ano lang to yung sa ano to yung sa West Philippine Sea. Yeah. Parang ganun din yan Meron di din ba? niya, oo, Parang oo, laban oo. bawi Oo. Well, anyway, ang sinabi niya lang, kasi wala siyang pinakitang ebidensya. Wala rin siyang binanggit na ebidensya. So, in other words, Sir Ray, walang basihan, wala siyang pinanghuhugutan. Mhm. Ayon lang sa kanya, masama lang yung loob niya dahil at the time na siya yung nagsalita, 40 o 45 minutes siya nagsalita sa INC prayer Yes, rally, yes. Mhm. hindi man lang daw nabanggit yung pangalan niya. Wow, So, in oo. other words, yung sama ng loob niya na hindi nabanggit yung pangalan niya, yun na yung naging basehan niya para sabihin na yung karamihan sa mga media ay bayaran. Which is kind of unfair Mhm, sa mhm. mga taga-media kasi kahit sabi mong hindi ko naman nilahat, no? It's still panglalahat. Bakit? Karamihan Mhm, mhm. Sweeping statement yun Mhm, mhm. Sweeping accusation yon. So, kahit sabihin natin, Kuya Ray, na 10 tayong taga-media dito. At halimbawa, iniisip mo lang na 6, karamihan so Mhm. majority yon 6. Halimbawang tayong hindi, sakop tayo nun. Yes, yes. Kasi hindi ka nagpangalan, sana pinangalanan mo na. Mhm, mhm. Since hindi ka nagpangalan at sinabi mo lang karamihan, kumbaga the whole group the whole media, pasok dun. Mhm, mhm. 'Di ba? Totoo, Puwedeng totoo, pagbintangan sino man kasi hindi ka nagpangalan totoo. At, yun nga po kaya't, kaliwa't kanang batikos ang inabot ni Senator Rodante Marcoleta nitong mga nakalipas na araw, lalo na kahapon, mula sa National Union of Journalists of the Philippines, Hmm, National Press Club, maging sa PT hmm, Poms. Marami po. Pati mga opo, individual lesser known opo, organizations ng media talagang bumabanat sa kanya kahapon. Pero kasi nag-apologize ba? Hindi naman yata. opo, humingi naman po siya sa dulo ng, pagpaumanhin kasi, ano lang meron siyang parang tampon, meron siyang hinanakit, Mhm, 'yan. okey. Pero Sir Ray, ang hinanakit hindi yan ebidensya, Okey. hindi siya ebidensya, Mhm, to substantiate your claim, mhm, 'di ba? mhm. Okey, kung paano puwedeng gamiting ebidensyang hinanakit 'yan, daming kaso ngayon ano po, sa Tambak na yung kaso, An opo, anyway, so pero, Yusek Claire, itong, mga nangyayari ngayon sa Senado, tulad na nabanggit niyo rin kanina na makakaapekto 'to sa ating ekonomiya, sa kabuhayan, naisip ko po yung mga priority bills ng Pangulo, na mm. kinakailangang maipasa. So, ano po ang mga paraan na nakikita ng executive branch
para ika nga maisulong itong mga priority bills na ito sa kabila ng nangyayari ngayon sa Senado? Sir Ray, mismong si Senator Sherwin Gatchalian ang nagbanggit na hihiling sila ng special Special session session. mula sa Pangulo. Mhm. So, open po ang Pangulo. At sabihin lang nila, magbigay lang sila ng request kasi ang gusto po talaga ng Pangulo, Sir Ray, maumpisahan or matapos o magkaroon po, maipasa yung political dynasty. Mhm. Mhm. Isinusulong niya po talaga 'to. Priority bill niya po ito. So, isa 'to sa mga gusto niyang matapos. No, sana ba bago matapos yung June eh. Mhm. So, I Mhm. think makakasama yan if ever magkakaroon ng special session. Oo. Dahil alam naman natin ano po, Yusek Claire, malapit na ang SONA ng Pangulo. So, Mm. everybody is looking forward to that kung ano yung i-report ni Pangulong Marcos Jr. sa bayan, SONA. Opo. Sa huli pong pagmi-meeting, sa aking pagkakatanda, 21 priority bills ang gusto sanang matapos ng Pangulo bago matapos ang June. Mhm. Pero Mhm. hindi po namin alam kung ano pa yung estado so far. Okay. Hmm. Now, syempre, ito pong lahat na nangyayari ngayon sa Senado is always pointing sa impeachment trial, tulad na nabanggit na rin niyo po kanina. But are we confident enough sa at least sa executive branch na itong impeachment trial will go on without any, sabihin na nating, major challenges, lalo't hating-hati ang Senado ngayon dun sa kanilang bilang? Although meron ng sinasabi po nila acting Senate President Cayetano na acting Senate President Gatchalian na they have the numbers over the new minority ngayon na pinangungunahan ni Senator Cayetano. Are we confident enough that we can proceed with the impeachment trial? Sir Ray, kasi ganito, hindi po panghihimasukan ng Pangulo ang impeachment trial. Mhm. Pero, ang gusto lamang ng Pangulo ay masunod ang batas, due process, kasi mandato po 'to ng Senado. Mhm. So, nasa kamay po nila yan. Nasa kamay po nila ang gagawing proseso. Pero, pangkalahatang sinasabi ng Pangulo, managot ang dapat na managot. So, hindi exception ang impeachment trial. So, kung may dapat na managot, ay dapat na managot. Kung may dapat tayong pakinggan, dapat nating pakinggan ang lahat ng mga sasabihin dito. Hindi para sa Pangulo, hindi para sa ehekutibo, hindi para sa mga senador, kung hindi para sa taong bayan po ito. Mhm. Kinakailangan natin madinig ang mga sagot sa mga akusasyon ng paglulusay di umano, ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady at ni dating Speaker Romualdez, at pati na yung di umanong unexplained wealth. Mhm. Ito ay may kinalaman sa pondo ng bayan. So, karapatan po natin na madinig kung anong mga ebidensya dito at kung ano ang mga depensa nitong si BP Sara para dito sa mga akusasyong nabanggit natin. Mhm. And of course, siguro, my last na lang po question na Yusek Claire. Ang taong bayan po parang anong tawag dito? Umay na umay. Although nakatutok sa nangyayari ngayon sa Senado dahil tinawag nga Senate Flix na ito, no? Yusek Claire. Pero nakakaumay. Marami ako nakakausap ng mga kababayan natin. Especially yung mga Totoo. ordinaryong kababayan natin. Totoo Nauumay po din yan. sila kasi paulit-ulit na lang na nangyayari, palit dito, batuhan ng ganito, etc. Nakakaumay, parang nawawalan sila ng paniniwala na magkakaroon pa ng direksyon ng Senado. And of course, the bottom line is pag nawalan ng direksyon ng Senado, nawagulo sa Senado, makakaapekto sa legislature, sa mga napakahalagang mga batas na dapat ipasa. And of course, sa reputation ng Tama. Pilipinas sa international community. Ano po? So, Tama. kung Tama kayo, Sir Ray. opo, kung kakausapin niyo po ang taong bayan ngayon, ano ang mensahe niyo sa kanila? Lalong-lalo na doon sa mga umay na
ika nga pagod na pagod na. Wala na silang choice kundi manood na lang kasi yun ang nagba-viral Wala na silang choice Mm. 'di ba? Ano ang maaring mensahe natin sa taong bayan? Sa Ito lang po, sige po. sa taong bayan. Lagi po tayong maging mapanuri yung napapanood nyo. Lalo na kung nasimulan nyo po yung mga videos na puro negatibo at fake news. Kapag yan ang nasimulan nyo, yung algorithm nyo, yan at yan ang Hmm, makikita nito. So, iwasan nyo po, pumunta po kayo sa good news. Nandiyan po yung RTBM, nandiyan po yung Radyo Pilipinas, nandiyan din po yung mga state-owned media networks natin, kung saan nakikita po yung mga ayuda ng Pangulo, ng mga LGUs, ng ehekutibo, ng mga agencies sa taong bayan. Okay? Kung mhm, hindi naman kayo masyadong concern sa politika, lalong-lalo na doon sa mga gahaman, sa kapangyarihan, di ba? Huwag niyo na silang masyadong panoorin, just keep updated. Pero tumutok na lang po kayo kung ano po ang ginagawa ng gobyerno at doon niyo po makikita, ay, meron palang zero balance billing doon sa ospital na yon. Mapapakinabangan 'to. Sir Ray, actually sa YouTube channel ko, ang dami pong mhm, nagsasabi na sila mismo nakaranas na walang bayaran sa mhm, lung center. mhm, 'Di mhm, ba? So, kung papaano kayo magkakaroon ng bahay, kung papaano kayo magbebenepisyo ng pabahay ng Pangulo at ng DSUD, tignan niyo po, doon na lang tayo sa good news. Mas gagaan pa yung damdamin niyo kasi doon po kapag sa state-owned media networks kayo at sa mga lihitimo po na mga media, mainstream media, doon niyo po makikita yung programa ng gobyerno. Kung yan po yung hinahanap niyo, scholarship, murang pabahay, libreng, gamot, libreng medical services, kayo, pumunta po kayo doon sa mga lehitimong media, para makita niyo po kung ano pa yung magandang maidudulot ng, pakikinig sa good news. mhm, mhm, mhm. Well, uh, we will take note of that, Yusek Claire. Kasi mamaya, later on, tulad na nabanggit nyo, makakausap namin dito sa ating programa after our interview with you, si Secretary Roque ng DTI. May O yan kinalaman po, dito sa sa DEFA, dito sa Digital Economic Framework mm, Agreement na na-reach dito sa ASEAN, plus yung mm. pabahay nga po tulad na nabanggit nyo, yung pag-increase ng loan ceiling ng Pag-ibig from 6 million to 10 million para sa ating Yan mga po, kababayan para LGU po. mm, Mm. maka-enjoy sila Saka ng Sir Ray, mhm, tanungin si Secretary Cristina Roque. Good news naman sa mga mag-aaral. okay. Yung tungkol sa presyo ng school supplies, 'yan. May good Yeah. news din po siya diyan. Dapat pala puwede ba namin kayo imbitahan na magprograma na lang dito sa amin sa Radyo Radyo Pilipinas para meron tayong mula dito sa Malacanang. Anyway, thank you very much po Thank you po. Yusek Claire. Thank you so much for putting a wider objective perspective dito po sa usaping ito na nararanasan ngayon ng ating mga taong bayan and giving us an alternative direction kung paano tingnan ng ating mga mahal na kababayan itong mga nangyayari ngayon sa politika maging sa ekonomiya natin. Maraming salamat po, Yusek Claire. Maraming salamat din po Sir Ray at sa ating mga kababayan. Good morning. Good morning. Ang ating pong Undersecretary Claire Castro, ang ating Palace Officer. Ayan. Siyempre tayo po ay nagpapasalamat kay Yusek Claire Castro sapagkat despite her hectic schedule, nabigyan niya po tayo ng pagkakataon na siya ay makapanayam ngayong umagang ito. Tulad po na nabanggit ko kanina, antabayan ninyo ang ating panayam with the Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque ng Department of Trade and Industry. Ito po yung may kinalaman sa DEFA, yung Digital Economic Framework Agreement. Paano ba ito makakatulong sa kabuhayan ng bawat Pilipino? Paano ito makakatulong sa ekonomiya ng bansa? Itong digital connectivity na ito. Ano po? And of course, later on din, makakapanayam natin ang Pag-ibig Fund para doon sa mga gustong magkaroon na ng sariling house and lot, bahay at lupa. Ano po, at gusto nyo makabili ng mas mataas na, mas magandang bahay at lupa, mas malaking lupa, mas magandang disenyo para sa inyong pamilya. Inangat na po kasi in-increase na po ng Pag-ibig Fund
yung kanilang ceiling loan para sa housing. Ano po, from 6 million, ginawa na po nila itong 10 million. So alamin natin ang mga detalye niyan sa pagbabalik po ng ating programang Global na Tayo. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng Pag-asa. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras. Mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Global na tayo, kasama si Ray Sampag, dito sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik po ang programang Global na Tayo dito sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Shoutout muna kay Miss Betty Atinan. Hello, Miss Betty Atinan. Nakasubaybay sa atin yan, lagi mula po dyan sa Singapore. And of course, sa lahat po ng ating mga sumusubaybay sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live, sa ating YouTube at paging sa ating live audio streaming. Ayan, Okay, so itong susunod nating pag-uusapan ay tungkol sa DEFA. Ano ba yung DEFA? Ito po yung Digital Economic Framework Agreement. Kumbaga, in layman's term, ito po yung kasunduan na nabuo sa pagitan ng mga ASEAN member countries. Remember, nagsagawa po tayo ang Pilipinas po ang chair ng ASEAN ngayong taong ito. At nung sa Cebu, itong mga nakalipas na buwan, isinagawa yung ASEAN Summit. Ito po, isa po yan, itong DEPA, sa resulta ng ASEAN Summit. Okay? So, ito po ay naglalayong mas palawakin, patibayin, ang digital connectivity ng ASEAN countries, including the Philippines. Okay? At sa pamamagitan niyan, itong kasunduan na ito, mas nakikita ring mapapalakas, mapapatatag at mapapalawak ang digital economy ng Pilipinas. Ano ba yung digital economy? Di ba yun yung, for example, yung digital payments na ginagawa po ninyo pag nagpapadala kayo ng pera sa cellphone, di ba? O kapag nagre-remit kayo ng pera, or kapag nagtatransact kayo ng negosyo o business sa mga private at government companies or agencies. Alam niyo po ba na ang digital economy ngayon ginagamit na rin sa agriculture, ginagamit din sa financial markets at of course sa banking industry, maski sa bonds at stock markets, at higit sa lahat sa mga small and medium enterprises. Diba? Yan po yung digital economy ngayon na sinasabi. It makes it more convenient, it makes it more faster, more cost-effective kumpara sa conventional way of doing business dito sa Pilipinas. Okay? Tulad ko, ako dinosaur ako. Pag sinabing dinosaur, di ba, medyo hindi masyadong maalam sa paggamit ng mga technology. Okay? Nagbabayad ako ng aking water and monthly dues sa aming homeowners association. Pa rin, personal, nagpupunta ako ng aming office, HOA office. Pero ang aming HOA
meron na silang way na para makapagbayad ka ng mga dues mo through digital banking. Okay? Pero ang mas pinipili ko, yung pupunta pa rin ako sa office ng HOA at doon ako mismo magbabayad. Pero meron na ring digital way of paying your monthly dues, your expenses, kung ano man 'yan, digital na rin. Okay? Siguro ako lang talaga ang mahilig pumunta pa sa office. Pero meron pa naman ako iba nakakasabay. Okay? Kasi para sa akin iba pa rin yung hawak mo yung hawak mo yung papel na resibo kaysa dun sa nakikita mo lang sa cellphone. Pero narito na po ang ating Department of Trade and Industry sa panguna po ng ating butihing kalihim Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque. Magandang umaga po, Secretary Roque. Welcome po sa programang Global na Tayo. Magandang umaga, and thank you for having me. Ako, thank you so much for granting our request, Secretary Yes, of Roque. course. Thank you Maraming so much. salamat. Yes. Opo. Sec, ganito po, diretso na ako sa aking katanong. Gaano kahalaga itong Digital Economy Framework Agreement na naselyuhan na at paano ito makakatulong sa digital economy ng yes. Pilipinas? Yes, magandang magandang question. One of the most important deliverables natin dito sa ASEAN 2026, which is our ASEAN chairship, is the DEFA, the Digital Economy Framework Agreement. Importante po ito kasi this will really connect the Philippines or all the ASEAN countries together through the e-commerce platform. Tapos mako-connect din tayo through cybersecurity, yung mga cybersecurity, mako-connect din ito yung online, magiging online content. But this is a whole ASEAN project, no? So this will be the first in the world that ASEAN will be the one who will start this kind of digital economic framework. So maganda po ito. So now we can trade now within the entire ASEAN. So malaking opportunity po ito para sa ating mga produkto to be traded in the whole ASEAN. And alam mo naman ang ASEAN, di ba? ASEAN as a block is very powerful now. Why? Unang-una, we have the buying power, we have the population, and we have the strong economy. So importante po ito na ma-open up ito para talagang yung mga produkto natin ma-trade within ASEAN. Right, okay. So when we say connectivity ng buong ASEAN, that means this 11 member states ng ASEAN. Yes, 11 member states. And alam naman natin na sobrang laki ng e-commerce platform ngayon, no? Kasi I'm talking about it in terms of trade, no? Kasi nasa DTI tayo. And the signing will be dito sa DTI with the president. The president will sign this. So itong digital economy has already a potential of 2.74 trillion pesos. So kung yung products natin ma-trade natin all over ASEAN, ang laki po ng potential para sa atin. Alright, anong mga sector dito, Sec Roque, ang nakikita niyong makikinabang? That is sold on the e-commerce platform, no? Example, yung mga food products natin, yung mga non-food products natin, yung mga products that we can really sell to the ASEAN, to the entire ASEAN. So, ang agreement nito, no, covers the digital trade, the cross-border e-commerce, digital payments, digital identity, cybersecurity, data governance, competition policy and consumer protection, emerging technologies such as AI, and digital talent development. So maganda po ang scope nito, and even our talent can now be traded or can now be used by the entire ASEAN. Alright. So, pati kasama na rito yung mga small and medium enterprises. Definitely. Because then they can use the e-commerce platform. Hindi na, example like ngayon, di ba? How do we sell globally? We need to present our product. We need to join the trade shows. We need to create a B2B. Ito hindi na. It's once we onboard the e-commerce platform, we're already traded in the entire ASEAN.
So, of course, Yes, so pero malaking bagay po malaki. ito. And malaking bagay because it will be signed in our chairship. So President Marcos will be the one to sign the DEFA. Mhm. So magandang ano to. I think, This will be a good one. I think, Sec Roque, babalik pa naman yung ASEAN by November this year. Tama po ba? Ah, yes, opo. Actually concluded ng DEFA. We were able to conclude it quickly, which we did not foresee. Kasi kung hindi natin na-conclude and assign sa atin, it will be signed in the next ASEAN chairship sa Singapore. So ang maganda dito sa atin, na-conclude na very early, meaning June, no, actually end of May to first week of June, na-conclude na siya. So we're just going through the legal scrubbings and definitely it will be signed in the Marcos administration. So win po ito for our president, BBM. Maganda po ito. Alright, ito, And this will also create 11.3 million jobs for us. yun sana yung susunod kong tanong na paano ito magre-reflect sa job creation kasi pag sinabing Yes, of digital course. eh. Kasi, opo, kasi e-commerce na ito. So we're trading with the whole ASEAN. We're not just trading with the Philippines. Kasi ngayon, yung e-commerce po natin, we are trading within the Philippines only, which is 115 million Filipinos. So it's not that huge a market. Not like ngayon, we're trading with the entire ASEAN. So this will really create 11.3, yun yung 11.3 million jobs, yun yung na-foresee natin. And yung potential talaga of 2.74 trillion pesos Alright. for the Philippine economy. How will this translate to the gross domestic product of the Philippines, Secretary? Okay, dun sa GDP, we are expecting it to contribute 9.8% of our GDP. 9.8, wow. 9.8% ng GDP. Yes, but of course these are all projections, no. It's really best to see it in the actual. So ang maganda dito is really to open our at least our e-commerce platform and the digital trade to the entire ASEAN kasi napaka-powerful ng potential ng ASEAN ngayon. We have the market, we have the economy, the strong economy in Asia. And we have the products also kasi malaki na yung potential ng ASEAN. And the reason for us why we really see this as a win is because if napansin nyo, no, our export last year in 2025, we hit an all-time high of 15.4%. And then January, we also hit a high of 7.9%. January 2026 ito. Then February 2026, we hit an all-time high again of 8%. For March, we hit a high, an all-time high, but since 1991 ito, of 20.4%. Wow. And then for April, we again increased our export by 6.3% in spite of the Middle East crisis. And despite of the challenges that we face, tumaas pa rin yung export natin. What does this tell us? That our products are already accepted in the world. So maganda po ang naging performance ng Filipino products all over the world. And I think Aside from speaking again, of go ahead. products, lalo na mga agricultural products, Sec Roque, I think you can correct me kung mali ako dito. Parang nag-send off nga po ang Department of Agriculture ng first exports natin ng I think mango sa Canada. Yes, actually ganito, no, for our exports, we really export the usual semiconductors, minerals, automotive parts, and aviation, no. But where we can see now the big potential is in our agriculture products. For coconut, we have increased by 34.4%. Coconut is our star now. Oh, But okay. we still have the pineapples and we also have the bananas. So yun ang mga talagang stars natin. But number one, of course, si coconut ka na nag-increase ng double digit. But we can now see rising stars in ube and in calamansi. Yung ube alone last year hit an all-time high of $3.06 million ang export. But we feel there is still a very huge potential for ube. In fact, sa Starbucks ngayon sa UK, Yes. meron na silang ube drink, ube latte. Yes.
Oo, kasi talaga in demand So ang ube ngayon ano. yes, kaya Secretary. maganda po itong this DEFA will be a game changer for us Mm. and will be a win for the Marcos Pero administration. ang tanong dito, Sec Roque, is the digital infrastructure in the Philippines ready for DEPA, lalo na sa volume na Of course, kakailanganin? yeah, of course there's still a lot to be done, but ang importante is for us to get started already. Mhm, mhm. Yun ang importante kasi once maging open na yan, it's easy for us to really advance already. Kasi kung yung market mo limited, so yung mo, it's just limited. But Mhm, now that we can already sell to the entire ASEAN, ang laki talaga ng ang laki talaga ng potential. So we need to level up. So mhm. even yung mga sellers natin, even yung mga providers natin, talagang magle-level up yan. Alright. And of course, ito concern ng mga pagdating sa cybersecurity, sa Mm, privacy, sa personal at financial information. How yeah. sure naman tayo na mapoproteksyonan itong mga vital information na ito using the digital connectivity? Okay, yeah, for cybersecurity, of course, we defer to the department that's really into that, no? Yun talaga ang mandate nila. But for us dito tayo po sa trade, Yan, sa okay. e-commerce and online selling, tapos Mhm, yung encourage digital payments using the e-commerce platform, tapos mhm, yung MSME and yung startups mabibigyan ng oportunidad na mhm, makabenta ngayon sa buong ASEAN. mhm, So, malaking opportunity po ito. Then the online content, tapos yung creative economy natin, mapupush din through the online like the anime design, mhm, like yung no, yung gaming design. So yun po ay yung strength po natin. So doon po nakatutok ang DTI, doon sa areas where there will be really mhm, yung selling ba hmm. Uy, nga in nga digital payments. opo, kanina po nakausap namin si, Palace Officer Undersecretary Claire Castro. Yes. Nabanggit ko na makakausap po namin kayo ngayong umaga at isa sa Mm. mga nabanggit niya, itanong ko daw po sa inyo yung tungkol sa monitoring ng mga school supplies, Secretary. Yes, of course. Yeah, maganda 'yon. Magandang Opo. question 'yon. Okay, Oo. kahapon nasa Divisoria po kami. And then nung nag-monitor po kami and we've asked all the sellers, the prices of school supplies have gone down. Okay. Malaki po ang baba ng presyo ng school supplies. So magandang balita po ito. So I encourage everybody na Mhm, papasok na sa paaralan, no, sa school. Pumunta po kayo sa sa Divisoria, sa Baclaran, and so many other places na nagbebenta ng school supplies, pati mhm. sa national bookstores, nagbabaan po ang presyo ng school supplies. So magandang balita rin po ito. Now Kasi meron pong gabay or mhm, meron pong guide na sinet ng DTI. Although we don't control it, but there is a guide. And based on the guide, 109 of the prices have not changed. 38 out of the 169, 38 of the prices has dropped and 22 nag-increase ng konti. mhm, mhm. Pero when we went to the actual, halos lahat nagbaba ng presyo. Walang nagtaas ng presyo. That's good news. That's good news para Yes, sa opo. pagbubukas And na yung klase. baba malaki ha. In Mhm, fact, itong baba, I have the list here. May 1 peso, may 3 pesos per item, may mhm, 7 mhm, pesos, 4 mhm, pesos, mhm. um, 5 pesos. The drop in prices is very high. So magandang balita po ito. We were able to put down the prices of the school supplies. Yan. So magandang to para sa mga papasok Yes. ngayon this Okay, 2026. para po sa mga ordinaryong Pilipino, lalo na dun sa ating mga poorest of the poor, Po, piso man yan o yes. 2 piso ang pagbaba, napakalaking bagay na po Ay, yan. malaki. May 8 pesos pa nga po eh. So, Wow, may 8 7 pesos. pesos, may 5 pesos, may 3 pesos. Nandito po. In fact, I gave the copy to the media kahapon. Pero how was this able to be, paano nangyari to? Nag-coordinate po ba kayo sa mga school supply manufacturers to make sure na tama ang presyo at bababa ang presyo? Yes. Meron talagang price guide ang DTI. So, Okay. Mhm. we give this every year po. So, pero for them,
alam na rin naman nila yung sitwasyon talaga ng, I mean, not just our country but the world because of the Middle East crisis. So Mhm. binaba rin nila yung presyo nila Mhm. para makabenta din sila ng madami, maubos Mhm. din yung inventory. And yung mga kinukuhaan nila, binaba rin nila yung presyo Yes. para mas Mhm. madami rin ang kukuha sa kanila. Mhm. So this is good for our Sana nga po for tuloy mga estudyante or mga yes. mag-aaral. Sana nga po Secretary Roque, tuloy-tuloy na yung pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo at maayos na yung gulo sa Middle East para Yes. Opo, tuloy-tuloy na rin na yes. maibalik natin sa normal yung mga presyo at Yes, even totoo po iyan, no? mhm. And I just want to say also, nag-launch kami ng e-transport loan. Yan, And oo. then Oo. in less than a month, we were able to give already 20 beneficiaries na cooperative. So madami po ang mag-a-avail nito. This loan is for the small operators and for the drivers. Hindi po itong loan na ito para sa malalaking kumpanya, pero sa small operators and the drivers. So pwede silang mag-bus, Mhm. jeepney, Mhm. tricycle, and motorcycle. So ilang cooperative na po ang nabigyan? 20? Kahapon nakabigay kami ng 10 pero 20 na po ang na-approve. Ayun. And in this Yes, we gave them 3 million each. Mhm. So may actual checks na sila from DTI SB Corp Mhm. through ang bangko, nakakuha na po sila. So magandang balita ito. So for those who want to shift from the combustion vehicle to the electric vehicle, meron pong pautang ng DTI para sa kanila. And I also remember nung nakapanayam ko po kayo tungkol diyan, ito ay financial assistance na hindi ito loan. Loan ba ito? Wala itong interest. No, this is loan. This is a loan. Pero 1 year, no payment of principal. Para Yon, okay. makausad po Mhm. sila. Mhm. And then, ang maganda po dito, ang interest rate is only 6.7% per Alright. annum. Okay. 1 year is a long enough term para makabawi Enough. at para Makabawi masiguro sila. And they makabayad. can really, yes, makabawi. So, it's best for them to first to know more about this loan program. Number 2 is to already do the transition kasi makakatulong din po ito sa environment, yung air pollution. Mhm. And we need to be this is already our to modernization. So Yes. at least makaumpisa sila, and there's also an opportunity for them Alright. With through that this loan program. okay, with that Secretary Roque, maraming salamat po sa oras pinagkaloob niyo sa amin. At Yes. unless meron pa ho kayo mahalagang impormasyon na gustong ipamahagi sa ating mga kababayan, go ahead po. Yes, maraming salamat, no. I just want to tell everyone, no, nandito po ang Marcos administration to make sure that lahat ng mga programa na makakausad or that can really level up or move the business of our kababayan, no, meron tayo dito sa DTI. They just need to go to the regional offices sa different regions kasi meron kaming 18 regional offices nationwide Mhm. and 1,344 negosyo centers. So it's best for them to really know kung ano yung mga opportunities, possibilities, and programa na meron ng Marcos administration for them. Marami po itong programa, and then we will be signing the DEFA, and the Marcos administration will also go down in history as the most free trade agreement. Meaning, with the free trade agreement, magiging preferential tariff, meaning mumura na po ang mga produkto natin when we sell it to other countries. So, malaking bagay po ito para ma-push talaga ang export natin na nakikita natin na talagang nag-grow. And for the local market, marami po tayong opportunities para sa kanila. They just need to go to the regional offices or to the negosyo centers at ma-assist po namin kayo doon. Alright, maganda po yun. The Marcos administration will be known for its legacy as having the most Yes. free trade agreement deals Yes. na nagawa. Yes, Ano po? 21 po, and we will be signing the very important ones also. We've signed a lot of important ones, but itong mga huli will be a game changer in the export business and in really getting our products out there. And these free trade agreements can be felt even after Even after, because this is already a set free trade agreement. We have the Philippine EU, which is a huge market. Ang European products is European market, no? And then we will be actually conclusion na ito, June and July, conclusion and for signing na. Next is the Philippine Chile, which will open the South America market, which is a population of 300 million.
sa South America. So malaking opportunity rin ito. Then we will be concluding also the Philippines-Canada Free Trade Agreement, which is another huge market, the Canada market. And we will be starting now the PGPEPA, which is with the Japanese naman, which will be a game changer for a lot of items, especially for the banana. So itong free trade agreement is a game changer also for the agriculture, for our farmers. So malaking opportunity po ito para sa kanila. With that, So again, the opo. president is doing everything he can to really push, especially yung mga farmers natin. Alright. Thank you very much po, Secretary Roque, for your time and giving us the Yes. privilege to talk to you today. Maraming salamat po. Maraming salamat po, and thank you for having me. Ang ating pong butihing kalihim ng Department of Trade and Industry, Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque. Yan. Samantala, magandang mga balita po yun, yung lalo na doon sa mga ina ng tahanan. O sabihin na natin sa mga tatay ng tahanan, sa mga magulang, sa mga guardian. Bukod pala sa DEFA, may magandang balita tayo, no? Tulad nga ng sinabi ni Press Officer Undersecretary Claire Castro, na interviewin natin tungkol sa presyo ng mga school supplies. Bumaba. Napakalaki pala ng mga binaba. Lalo na may umaabot ng 8 to 9 pesos ang binaba ng ilang mga produkto ng mga school supplies. Good news yan para sa mga nagbabudget. Anyway, meron pang isang good news. Naghahanap ba kayo? Gusto nyo bang matupad na ang inyong pangarap para magkaroon ng sariling house and lot? Okay, dati kasi ang pangarap ko noon, magkaroon ng house and lot, kaya lang ang kaya ko lang bilhin nasa paso, no? Pero ngayon mukhang magkakaroon na ako ng pagkakataon na makabili ng sarili kong house and lot sa pamamagitan ng Pag-ibig. At tinaas pa nila ang ceiling ng loan from 6 million, yung price cap, ginawa nilang 10 million. So alamin natin, ang detalye mula dito, kasama po natin ngayon ang ikang ating Vice President ng Pag-ibig, walang iba kundi si Vice President Jack Jacinto Jr. Vice President Jacinto, magandang umaga po. Magandang umaga, Sir Ray, at magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood at nakikinig po sa programa po nila. Alright, price cap na dati 6 million, ngayon tumataginting na 10 milyong piso na. So, how was this made possible and who can avail of this extended or expanded price cap ceiling, Vice President Jacinto? Opo, Sir Ray, alam mo ninyo ang layunin po ng pagtataas natin ng maximum loan limit para sa housing loan ng mga Pag-ibig Fund members ay para po lalong mas dumami yung mga miyembro ho natin na magamit yung Pag-ibig housing loan benefit para makabili ng sarili nilang bahay sa mababang interest at mababang monthly payments. Dahil po rito mas lumawak po yung ating napagsisilbihan, particular na po yung mga miyembro ho natin mula sa middle income, middle class segment. Dagdag po ito Sir Ray, sa maraming nakikinabang na sa ating Pag-ibig housing loan na bukas rin para sa mga minimum wage earners din at low income earners na sila naman ay may subsidized 3% rate. Yes. Mas mababang interest, mas mababang monthly payments para naman sa kanilang pagbili ng socialized housing units, maging socialized condominium units. So dahil po rito itong mga ginagawa po natin sa Pag-ibig Fund, napapalawak po natin yung paraan para po mas lalong maraming mga miyembro, mas maraming Pilipino po ang makinabang at ang dulo ho talaga ay magkaroon ng pagkakataong makabili ng sarili nilang bahay. Alright. Ngayon, that you said, Vice President Jacinto, for Pag-ibig Fund members ito. So, ano ang kinakailangan requirements? Kinakailangan pa walang patid ang kanilang membership, ang kanilang premium sa Pag-ibig? O pwede rin medyo, let's say, may nangyari, hindi sila na-employ for a couple of years, pwede pa rin sila mag-avail nito? Ang eligible po rito, yung mga Pag-ibig Fund members, Sir Ray, alam ko po, marami pong nararating ang inyong programa, lalo na po yung ating mga bayaning OFWs. So, ang kailangan po rito ay kailangan aktibong miyembro po kayo sa Pag-ibig Fund. Ibig sabihin nung ay naghuhulog kayo. Ang hulog po sa Pag-ibig Fund ay 400 pesos per month.
200 pesos mula sa empleyado, Mhm. 200 pesos mula sa kanyang employer kung siya ay nagtatrabaho. At for socialized housing loans po natin, yung nabanggit ko sa Ray na subsidized yung interest rate na 3% lamang, kailangan lamang ay 12 hulog ang Mhm. ating mabilang. So Mhm. pwede pong yan ay hindi tuloy-tuloy. Basta po 12 hulog ang ating nabilang, 12 Mhm. monthly contributions o savings. Mhm. At Mhm. yung nabanggit ko nga po ay aktibong miyembrong naghuhulog ay eligible na ho kayo. Okay. Ang hinihintay na lang ho natin ay makapamili kayo ng socialized housing unit na inyong gusto at Mhm. bilhin sa tulong po ng Pag-ibig Housing Loan. May mga tanong lang po dito kasi, Vice President Tacito, okay, maliwanag na itong socialized housing para sa ating mga minimum wage earners, okay, mahihirap natin mga kababayan. Pero papaano po yung mga middle income earners na medyo mataas-taas ang sweldo? Are they still qualified for this? Diyan po papasok, Sir Ray, yung ating regular housing loan na Mhm. pinataas ho natin up to 10 million pesos. Yun, okay. Diyan po sa tulong po ng regular housing loan natin, yan po ay para sa mga higher earning members ho natin, higher earning Filipinos, particular na po yung nasa tinaguri ang middle class. Mhm. Para po alam naman ho natin yung mga presyo naman po, lalo na po ng mga residential units, condominium units dito po sa Kamaynilaan, maging sa mga urban areas sa ibang rehiyon ay ang presyo ay nasa ganyang range, no? Nasa ganyang halaga. Mhm. Kaya Mhm. po dahil pinalabig ho natin, pinataas ho natin yung maaaring mahiram sa Pag-ibig Fund ng isang miyembro, ay baka kaya ho nilang bilhin na yan sa tulong muli ng Pag-ibig Housing Loan. Pero sa mga middle income, may subsidy rin ng gobyerno dito, Ang Vice President? ang interest rate ho natin dito ay mababa pa rin. Hindi man ho subsidized pero mababa pa rin. Sa Mhm. katunayan ho ay as low as 5.75% ang interest ho per annum, Mhm. per year ang kanilang interest rate na higit na mas mababa kumpara sa mga ibang housing loans Mhm. na ino-offer po ngayon sa merkado. Yan po naman talaga yung Sir Ray, lahat po ito, no, yung subsidized 3% rate para sa minimum wage earners for Mhm. socialized housing loans. Mhm. Ito pong pinataas na loan amount sa Pag-ibig Housing Loan habang nananatiling mababa yung interest rate para sa regular housing loan para sa middle income earners po natin. Lahat po yan yan itugon natin sa hangarin ng ating Pangulo. Sabi nga po ng ating Pangulong Marcos, dapat walang maiwan. Dapat Mhm. po lahat ay magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng sariling bahay. Yan po yung tugon ho natin sa panawagan ng ating Pangulo. Kasi ang kagustuhan ng ating Pangulo, abot kamay Mhm. sa bawat Pilipino yung magkaroon ng sariling bahay. Pero siyempre, VP Jacinto, sa ganda ng offer nito ng Pag-ibig, lalo na sa mga minimum wage earners natin, maging sa middle income earners natin, dahil mababa yung interest, baka pagsamantalahan ito ng mga developer. Baka naman, ika nga, maski na hindi, paano ba makakasiguro ang isang Pag-ibig member, both yung nandito sa loob ng Pilipinas at maging yung ating mga OFWs, paano sila makakasiguro na yung kausap nilang developer, member ng Pag-ibig? Ay, dyan po, alam ho ninyo, maganda po nabanggit nyo yan, Sir Ray, dahil ang ating approach sa pagharap at pagtugon doon sa housing need ng ating mga kababayan ay magagawa lang ho natin pag pinagsama-sama ho natin yung pamahalaan at Mhm. yung pong pribadong sektor. Mhm. Kailangan ho talaga pagsamahin yan at magtulong-tulong po ang lahat para po una, may maitayong mga residential units na akma para sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Mhm. Ang Alright. magtatayo ho niyan kadalasan at karamihan ho niyan ay mga private developers mula po Mhm. sa private sector. Mhm. At ito po kami sa Pag-ibig Fund, kami po yung naghahatid ng paraan para mabili nila yung mga tayong mga housing units ng ating private sector partners. So kailangan po magkasama yan. Sir. Kaya, At kaya, yung nabanggit po ninyo, paano yes. malalaman na tama o sapat o
yun O, nga po, accredited, tama yung oo. kanilang itinatayo. Ayan po, diyan po talaga papasok naman yung pamumuno po ng ating napakasipag na Secretary of Department of Human Settlements and Urban Development, chairperson ho ng Pag-ibig Fund din, si Secretary Jose Ramon Aliling. Talagang kinukuha po niya yung cooperation at support ng private sector para po lalong dumami yung tama, dekalidad at affordable na housing units from various private sector partner developers. Para po yung mga tinatayo ho nila, in fact may panawagan ho siya, Sir Ray, na since nagtaas po ng loan amount ang Pag-ibig Fund, dapat salubungin yan o magtagpo yung presyo na ino-offer ng mga private developers para ma-afford ng ating mga members yung kanilang mga tinatayong mga bahay. So yun po yung sistema. And one good concrete example dito yung turnover yung mga housing unit sa Lipa City sa Batangas. Ay, salamat po't nabanggit niyo yan, sir. Tama ho. Kahapon, nung isang araw nandun po kami sa Batangas at sunod-sunod po, sir, hindi lamang po sa Batangas yun. Galing na ho kaming Nueva Ecija, galing na rin ho kami sa iba't ibang lugar. Dahil po, ayun nga po, napakarami na pong mga housing projects ngayon ang naitatayo at ino-offer na ho sa ating mga kababayan napasok sa socialized housing limit. So in short, sa mga nakikinig ho natin ngayon, ito yung mga housing units na up to 950,000 pesos na house and lots, at up to 1.8 million pesos na condominium units na maaari pong mabili ng ating mga kababayan via Pag-ibig Housing Loan. At nandito rin po sa mga binibisita natin, may kasama na rin pong mga housing units na up to may mga mura at meron ding mga up to 6 million, 7 million pesos na ngayon po ay kaya na ring bilhin. At sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan, dahil itinaas na ho natin yung housing loan limit para sa ating mga miyembro. Yan, ako. Napakarami magandang kaganapan pagdating sa pag-ibig. Tumaas na yung inyong income. As usual, taon-taon naman talagang tumataas income ng Pag-ibig. Plus itong mga nakalinya na mga housing projects na ito, programs ng Pag-ibig. With that, maraming salamat po, Vice President Jack Jacinto Jr. sa oras sa pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po, Sir Ray, at mabuhay po kayo. Ingat po. Thank you very much. Ang ating pong Pag-ibig Vice President Jack Jacinto Jr. At sa pamamagitan po niya, tayo po ay magpipilitan ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team, mula po sa ating production side, ang ating executive producer for today, Miss Drizzle Nanyong. Sa Master Control, si Milo Jonella. Sa Wirecast, si Hero. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.